para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Dinhi sa lungsod sa Naval, sa Tibok Probinsya sa Biliran ug sa Tibok Kalibutan kutob sa maabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. Karong adlawng Huwebes, pitsa 2 ng buwan sa Setyembre 2021, ani ang mauluhan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center alang sa itong mga balitang lokal. Raffle tickets para sa Naval Fiesta pwede na mapalit. 132 ka BPIO sa Biliran naghimo sa FB pages alang sa pagpasamwak sa mga kasayuran. Bakuna o border control nakapahinay sa pagkaylap sa Delta variant sumala pa ni Salvana o karon ang detalye sa atong mga balita. Available pwede na mapalit ang mga raffle tickets para sa fiesta sa lungsod sa Naval nga nakatalaan sa unang Sabado sa buwan sa Oktubre halad alang sa Virgen del Rosario. Sa kantidad nga usa ka gatos ka pesos matag raffle ticket pwede na makadaog sa grand prize nga Badja Chariot, second prize nga Yamaha NMAX 155, third prize nga 65 inches Smart TV ug napulo ka mga consolation prizes nga MP3 Akando 29 mountain bike ug lain pang napulo ka mga consolation prizes nga napulo ka sakong bugas. Ug mapalit ang atong mga tickets diha sa atong mga barangay captain, mga barangay no, sa atong mga barangay captains ug sa atong parish. Ang mga premyo donasyon nila Mayor Gerard Roger Espina, Gretchen Espina, Engineer and Mrs. Alfredo Bolido, Daily Meat Shop, mga kooperatiba sa BPCC, NCC, LARCOOP, SMCO, OFMC, OXI, BLAMC, MMPC o PLC. Ipahigay ng raffle draw karong umaabot Setyembre 30 dito sa tubangan sa Simbahang Katoliko. Nining panahon sa pandemya nga walay mga katilingbanong kalihukan ang gitugutan alang sa kapistahan, nagkasabot ang mga miyembro sa 2021 Naval Town Fiesta Executive Committee sa pagpahigay ng raffle draw diin ang kitaon ni hatag tanan sa simbahan alang sa nagpadayon niini nga proyekto pagpaayad sa cathedral. Samtang naghimo ang tanan 132 ka mga barangay public information officers sa probinsya sa Biliran sa ilang kaugalingong official barangay Facebook pages nga magamit pagpasamwak sa mga kasayuran alang sa ilang nahitungdang mga barangay. Gibuhat kini atol sa tulo ka adlaw nga training workshop kabahin sa Basic Journalism and COVID-19 Awareness for Barangay Public Information Officers nga gipahigayon niadto nakalabay Agosto 25 kuto 27. Nagikan ang mga resource speakers sa Biliran Province State University Media and Information Office nga gilakipan nila Mr. Mark Ronnie Mangco, Miss Precious May Alcero, Mr. Estelito Salot Jr., Mr. Romeo De La Torre, Edward Almazan ug Miss Hannah Bartolome. Nahatagan sa katumanan ang training workshop gikan sa suporta sa provincial government sa Biliran, pinaagi ni Governor Roger Espina uban sa koordinasyon nila Junicio Oliva Jr., Provincial Tourism and Information Officer, DILG Biliran Provincial Director Jesus Nakila, Biliran Province State University President Dr. Victor Canyeso ug PIA Biliran Enforcement Manager Rodrigo Victoria. Samtang sa atong balitang lokal, epektibo nakatabang pagpahinay sa pagkailap sa COVID-19 Delta variant ang padayon nga pagpamakuna ug higpit nga border control sumala pa sa infectious disease expert nga si Dr. Edsel Salvana. Si Dr. Salvana nga miyembro sa Health Department Technical Advisory Group mibutyag nga mikubos ang mga severe o critical cases pagkatapos sa 2 ka semana nga enhanced community quarantine kon ECQ. Bisan pa man og midaghan ang COVID-19 infections gumikan sa Delta variant, nakaya ra gihapon kini gumikan sa gipakusog nga vaccination campaign og healthcare system matud pa ni Dr. Salvana.
Midugang pa si Dr. Salvana nga bisan pa man og mag-breakthrough infection ng usa ka bakunado nga pasyente, anaara sila sa mild o moderate cases nga makaya ra i-manage. Samtang si Presidential Spokesperson Haruki Jr. miingon nga kung wala pa mo pasunod ang gobyerno sa ECQ, sa pipila ka mga dapit, posibleng maabot sa 525,000 ang mga active cases sa katapusan sa Setyembre. Naglaom ang gobyerno nga makadawat sa mukabat 25 milyones ka doses sa COVID-19 vaccines ni ining buwan sa Setyembre, dugang pa ni Roque. Bakit itong kinatibukan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran Center, kinatig balita, ako sila ni Pitaw Tupaz. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa Macau sa pamay buntag kanatong tanan din sa lungsod sa Naval, sa tibuok probinsya, sa Biliran ug sa tibuok kalibutan. So karon nga buntag murag naghangap kuno kay gikan pa ko nag-attend og meeting wa pa nahuman biyaan kay nialagi importante kay tanan nga which concerns everyone. Bisan ako apektado og sila apektado. So karon nga buntag murag ginvite gid ako kung kinsa pa dihay naglaroy-laroy din ako nakabati mo karon sa radyo natin. Paminaw mo kay aron mahayag-hayagan ni atong mga atong pag huna-huna atong pagtuo. Kabahay ni ning dakong problema nga atong mga yango karon nga gi atubang sa tanan. So karon nga buntag, swerte kay tanan kay si manager gyud ang ni tambong gyud sa nga motubag niya atong mga pangutana, atong mga reklamo. So ang atong bisita karong buntag mao atong manager, no, general manager sa Biliran Electric Cooperative Incorporated, uban ng iyang executive assistant ug acting cooperative communications and social marketing officer si Ana Marie Meracap ug si Maureen Yara ang atong internal auditor. So sa di pa lang dugay no pila na ka Yes, also the PWD member of the recording. So may knowledge on the contract. okay say wa ko ka contestant na to at least dia si Miss Yara karon. So sa pipila ka adlaw murag nag-contest no murag na-contest sa Facebook og pinadaghanay og baydunon sa bileko sa atong kuryente. Nya wala lang ko ning appeal kay agoy makuyapan man puta diyan ni atong kuan atong entry. Kay bisan ako ning ko nga murag ni double man akong kuan akong baydunon ngano man ni siya nga usa ra man aircon among gigamit. Nya usahay gani mo agwanta kog kaning init kay may madaginot pud oy kay murag makakuyap man ning kuan labaw pa man ni sa atong sweldo ning gikubra atong ibayraran sa kuryente. So para matubag ni karon atong mga pangutana ngano ni taas ni atong kuan atong pangayuan sa pasiun ng pamulong ang atong mga bisita no. Ang atong manager si Engineer Gerardo Olidan. Una ta mo sa atong mga pangutana kay murag tampunog gyud ang atong pangutana. Okay, so good morning sa atong mga kaigsuonan, ang atong mga member consumers. Maayong buntag sa atong tanan kung asa maabot ang atong sidya sa radyo natin sa programa sa PIA. Dako ang pagpasalamat sa biliko nga kita naimbitahan aron makapahayag sa karon nga isyu nga atong naka-obserbaran, experiensyahan sa atong power bill. Actually, kini nga power bill for the month of August. So, dako kayo ang among pagpasalamat usab kang Ma'am Lani, kang Sir Rod Pigos, bisag naa siya karon naka-relax. Naka-relax si Rod. Paniguro niya makagawas ka na aron maka suri-suri na po ka. Kauban ako ang among internal auditor si Miss Maureen, usa po ni siya nga membro sa technical working group sa ning labay nga pagpahigayon, pagprepara sa atong contract sa atong power for the generation. Kuyog po nako ang akong executive assistant at the same time si mo OIC si Miss Ana Marie Meracap. So again, Ma'am Lani, we are now ready kung unsa magani ang imong mga pangutana or kung imo mi allow nga makahatag usa og gamay lang history parte sa atong taripa sa naglabay nga mga to. Okay, sige, pwede mo diretso na. Okay. So diretso ko. Okay, yes. Okay, so again,
sa atong mga membro konsumidor. Ako lang tagaan og gamay nga brief history sa atong rates pag-abot sa atong effective rate sa nilabay nga kuang katuig, usad 2 tulo 4. So diretso na lang ta sa average rate sa 2017 nakakuanta sa atong effective rate na mao atong bayaran kada buwan 10.91 piso per kilowatt hour sa effective rate na ni siya overall. Sa 2018 nakakuha ta og 12.28 sa 2018. Sa 2019 ning mubo ta sa 9.4 piso per kilowatt hour sa effective rate, and then sa 2020 8.36 piso per kilowatt hour, and then for 2021 this year the average up to the month of August the total of 10.84. So taas-taas pa ang rate sa naglabay nga 2017 o 2018. So karon nakuratan na ta tungod sa pag-spike jud niya. Although the maximum rate nga atong na experiencean po sa naglabay nga panahon nga pila ka tuig sa 2017 na ay 11.77 ang pinakataas na siya, Ma'am Lani. And then 13.02 sa 2018, and then 2019 11.9, 2020 9.08, and then 2021 sa karon nga buwan maoy naghatag og kalibugan sa atong mga kaigsunan nga 13.31 sa kinila siya nga month compared to the previous months. Okay? So nga naman na nakasinati man ta og 13.31 na rate. So tungod kini sa naglabay nga mga panahon. Ang atong gigamit sa generation, ang rate gyud nga nag-spike tungod ang atong component is tutulo. Natay generation, and transmission, natay distribution, and other charges. So didto gyud ta ning saka ang taripa sa ato sa generation side. Tungod, during that time, ang atong kakontrata, nakakuha matag replacement power sa atong contract from GN Power. Na-timingan po ang replacement power nga nagkana ay preventive maintenance. So, we expect last July, ang atong projected dapat 95% na to kuhaon sa atong bilateral contract. It so happen, from WISM is only 5%. It so happen for the actual, ang nahinabo 78% and then the WISM 22% for the month of July. For the month of August, we expect taas-taas 98% and then dapat 2% lang sa WISM. Ang actual nga nahinabo na-expose ta sa WISM tungod ng kasabay ang mga preventive maintenance sa mga planta dito sa nasyonal. So at that time, ang price sa WISM is very malihok man na siya. Taas kayo ang atong exposure. Di man pwede po magpadayon ang atong gikuhaan og power kung dili mag-maintenance siya, dapat yun mag-under maintenance basig mo dako ang problema. So on that time, na-expose ta sa WISM, mao na nga ang atong generation rate ning abot og 6.9. So unsa man ni siya sa WISM? Ang kining WISM mao ni siya ang atong kuhaan kung walay available na kuryente dito sa mga atong kakontrata. So tuagod ta mo kuha wireline option na to dito gud ta sa WISM basta mga emergency outage or preventive maintenance schedule sa WISM jud ta makuha. At for the month of July, the maximum price of WISM is 17.45 at the average hour per day in 1 month. For the month of August, medyo nimubo-mubo siya sa 10.9 pesos maximum. So, for the projected for this month of September, tungod ng mga planta available na, nag-maintenance na, ning reduce ang WISM kay naa na may ang sobra-sobra nila ana from the renewable power source, and then sobrang mga power ibato man na nila ngadto sa may WISM para ibaligya sa may market. So therefore ang nag-contribute jud og taas-taas nga presyo diri sa ato nganong ning saka siya wala matay changes sa diri sa may DSM tungod ni sa atong generation is 6.9. Before ang atong price last month is 5.8947. Pag-abot sa
August, ning saka siya og 6.9761. So mao na siya, inig-move nimo sa generation, mag-move po na dito sa mga other charges, ang atong VAT, ang atong uban pa nga mga charges nga ipakang mao na nga ning saka siya the total of effective rate into 13.31 from Lani. So we expect with this coming month, our projection is based on our forecast generation rate. We are targeting 5.47, a reduction from 6.9 to 5.47. So therefore, a matter of 6.9 minus 5.4, mga almost 1.3, more or less, 1.4. So we expect a reduction by September. So kinila siya nga portion tungod sa atong nahinabo nga na-expose jud ta sa WISM. Kasi very difficult kung wala gud tayo makuhaan, so lisod kayo. So maglamay ang atong exposure sa WISM, nga ang presyo sa WISM very variable. So mao na ang hinungdan, Ma'am Lani, nganong nagtaas ang atong price for the month of August because of generation nga ning saka og 6.9. Pwede na ko mangutana? Yes, sir. Yes, Okay. ma'am. Kaya nanay pangutana nga giandam na gini sa atong mga gikuha na namong daan. Okay. Ang kuan dani is ang atong unang or ang inyong unang gikuhaan sa kuan sa power is lain nga unsa to siya nga kuan. Kuan siya, ang atong kakontrata is GN Power. Gen Power nya nagkuan sila nagkalit sila og na maintenance. Oh, naay Na tungod sila- ang GN Power, mag-start na kadtong January. Unfortunately, because of some restriction, wala sila mulahos sa ilang pagkomisyon sa planta. Ang nahinabo, Karon nagkuha ang GN Power sa replacement power from TLI. And then the price, ang gigamit, the same contracted, approved to by provisionary authority from the ERC, the same rate ang gigamit po dito sa TLI, sa katong thermal Luzon. So karon nag-undergo sila og maintenance on that period from June 25 up to July 25. Naay porsyon nga nag-force gud sila to undergo into maintenance. Kaya naman sila na-identify nga problema sa planta. So pag mawala to siya, si Kuan, ang atong kakontrata, ilabay tangad to sa may WISM. So dito punta mo kuha og presyo at the period of time lang okay. siya. So is it necessary nga sila ang magbuot kung asa ta ibutang or pwede ang bilay ko mo ta sa tungunan magkuha? Actually, this is a separate story. Dili pwede nga moderatso tas tungonan tungod kay naatay ka kontrata. Naadid sa provision nga pwede sila makakuha ta og replacement power. O lagi ko makakuha tag replacement power wala ba di ay power ang bilay ko nga mupili mi diri sa tungunan kay baka cheaper siya kung kaysa kamo ang magbuot ibutang mi sa WISM nga taas kayo ang kuan charges. Ang kumagudiya, ang condition mangudiya nga moderatso nga it is a long process. Kini siya naabot na ta sa WISM with a short period of time nga because of the condition of the power plant. So dili siya diretso mo divert og kisa asa nga as just tungonan kay lahi man pud sila nga generation. Okay, taas ang process, no? Pero kay expected kay supposedly January sila mag-maintenance. Wala lang madayon. So kung nag-expect nga by January sila magpahigayon sa ilang maintenance, wala ba dahil nag-prepare ang bileko nga if in case, kay natural maguna ang inyong planta nga kuhaan, agad na sila maintenance. Wala ba mo nag-project daan? Wala ba mo nag-prepare nga in kaso na sila aberya, mag-maintenance sila, balhin mi, naami dayon nga immediate na mo nga makabalhin dahil mi sa cheaper. Dili mi ihatag nila diri sa mahal. Okay. So, Ms. Mau, I have an additional explanation about the concern of Ma'am Lani para ma-explain ni mo. Okay, para makakuha tag mas Oo. barato. Wala ba mo'y andam nga move or action para kung in kaso mag-emergency sila dito ka walay power, makangarita andam ta nga bisag long process, naka-ready ta. Yes, good morning. Ang atong planta, allowed yun na sila og scheduled maintenance. And then, usa sa provisions sa atong kontrata, ma'am, is that whenever they go into maintenance, they should provide a replacement power.
that's different from the replacement power nga gi-mention ni GM. That is in time lang pod sa mag-preventive maintenance. Ang usa sa tong condition ingon ta kang GN, which is part of our contract, that in case nga mohatag mo replacement, mo-approve si Bileco kung mo-okay mi sa replacement power. But this time is a special case because wala joy makitaan si GNPD nga replacement power tungod kay nagsabay-sabay og kapalong ang mga planta. So, on part of Bileco, we did our part. We emailed GN Power demanding for the replacement power, and then they said, mo ang feedback sa mo is walay makitaan nga replacement power. Mao nga at that time nga nag-shutdown ang ato ang planta nga kakontrata ma, we have no other choice but to get the supply from WESM. Otherwise, mag-burn out ang tanan kung dili na mo kuhaon sa WESM. So, in totality, ning sabay manggod siya sa panahon, o dili na to gusto nga may na ang may tabo, mao man siya natabo. So, mao na siya ang rationale, ma'am. Muna, dili ba siya? Ay, by the way, Jim, I want to add, ningon si Ma'am Lani nga dili ba day pwede nga maingon ta sa GN nga sa tungunan. Actually, it happened na, ma'am. Supposedly, si GNPD mo start sa 2019. But at that time, na-delay ilang planta, sila jud ang ninghatag sa ato sa tungunan. Mao na nga kung makita ninyo, ang rate nato sa 2019 and 2020, ubos-ubos. Tungod kay at that time, ningon si GNPD, pangitaan ta mo replacement power. Since available si tungunan, kang tungunan mo na mo ihatag. Mao to nga time nga nakigkontrata ta kang tungunan si GN ang nag-refer ato. So 2019 nakatungunan ta mao nga atong rating ubos. Pagka 2020 niingon na sad si Bileco, GN kung di pa ka ready, papadayon na lang mi sa tungunan. Oo, so at that time gitagaan na pud ta nilag chance, sige 2020 pagtungunan lang gyapon mo kay tungod sa mga restrictions and other problems wala pa naka-online ang planta. So mao to ma'am nga ang atong rate sa 2020 ubos-ubos jud siya, moabot siya og kanang ang generation nato 2 plus tungod kay tungunan man siya, dili pa siya nga private nga price. Here comes 2021, we still did, ma'am, we still ask, since this is the last year nga pwede ta mo kontrata sa tungunan at the lowest price pa jud nga ang ginobyerno nga presyo. So we did that. We did our part to bargain with GNPD, but then kinahanglan na nila mo online sa planta, so nagpadayon ang atong kontrata. So by January ning sugod jud ang atong ning commence jud ang ato ang kontrata with GNPD. And then as a security gusto lang sad nako emphasize ngano nga natin replacement power tungod kay ang mga bag-ong planta, ma'am, bag-o man gud nitong kakontrata nga planta. Dili man gud na sila stable, di ba? Usahay pwedeng intermittent kay syempre testing pa man. So ang gibuhat ni GN Power, in case nga mo palong ang ilang planta, nagbutang sila og replacement para secured gihapon ang supply ni Bileco. Kay magka-problema man ta kung wala tay security of supply, o ma-expose man jud ta sa WESM, ma'am. So mao gani ni ang atong replacement power gikontrata ni GNPD until December. Meaning to say kung dili pa maka-up si GN, natay secure nga power at the same rate sa GNPD. Karon nakatapta sa akatong una 2019 nakatapta sa tungunan. Which is barato kayo. Nganong di naman lang ta mo diretso gyud og kontrata dito na lang kita sa tungunan kay aside from closer ta, which is nga ang atong kaning systems loss nato murag shorter lang siya, then cheaper pag gyud siya. Kundi man ta mo balhin diri nga mas barato niya compared nga sa GN Power nga murag mahal gyud siya kaayo. Yes, ma'am. Mayon taning pagpangontrata, ma'am, kung pareha lang ni sa mopalit ka o kanang manok nga, pwede ra ka mo canvas dayon. Lahi jud ning sa atong sa electricity, ma'am. Kung inyong makitaan, ang atong long-term power supply gihimo nato sa 2015 for a scheduled delivery sa 2019 because dili ni siya basta-basta tungod kay dili man pwede nga uy pagtukod mo dayon mo abot dayon ng planta. So gihimo nato sa 2015 para naay time nga magkanang himo pa og planta ang atong kanang kakontrata. And then mao na siya, ma'am, nga dili jud ta pwede nga moderation sa tungon ng tungod kay kinahanglan pud ta og CSP. Meaning to say, di ba ang ato ganing 2015 nga kontrata sa GNPD ning undergo jud to siya og CSP, ma'am, meaning to say competitive selection process tungod kay si Bileco mismo gimandatan me to provide the least cost power to member consumers. Now to ensure the least cost power, ma'am, we need to go through CSP, meaning to say public bidding, ma'am. At that time unsaon man nato ma-sure nga
kining presyohan mo na yung pinakabarato. So ang gibuhat na to is nag-CSB ta, gi-invite na to tanan nga mga generation company including indicative, meaning to say ang mo himo pa lang og planta nga oy kinahanglan mi og power bid mo diri kay para makita nato asa ang barato. At that time ma'am, it turned out GNPD's offer was the lowest. So mao na nga nakigpagkontrata ta sa GNPD. And we signed that contract. We signed that contract with GNPD. And so, that is also the reason why nga dili lang ta basta-basta makakontrata sa PISAM kay we need a CSP for that. Okay. No, kay tungod kay nagkuan man kanang wala sa schedule no, unexpected ang pag-maintenance aneng GN Power. Gingarita sa WISEM. Ni ana increase naman gid ni siya. Ang problema karon sa kuan is kung magpadayon ni siya nga taas kaayo ang atong charges sa kuryente, lisod para sa mga investors, sa mga negosyante kay nakoy friend ning undang siya sa iyang cold cuts kay siya mahal kayong kuryente di matabang. So, unsa kinahanglan ba gyud nga ipasa tanan sa bileko nga rin sa consumer ang tanan mga charges di ana nga increase biya gud siya. Dili ba pwede i-shoulder sa bileko kay tungod kay kooperatiba man ta? Pwede ba nga ipasanon usa sa bileko ang uban nga charges di ana ba man as members murag ba man tingali amot nakahinumdum ba kaming mga members og natagaan mig dividend aning kooperatiba sa bileko. As members sa bileko wala man ko kahinumdum ng hatag mog dividend. So bisag kanina lang tingali nga i-shoulder ninyo ang uban wala ba'y posibilidad nga pasanon sa kooperatiba ang uban charges pag save sa mga tao kay labi na naka-quarantine pa, no work, no pay. Saon, wagali mi pagkaon, ang pagbayad na ba pud sa kuryente? Okay, Ma'am Dani, ato sa iklaro ka ng imong giingon na tumunan. Ang kanang tumunan, by 2022, ma-private na siya. Uy, Diyos ko, Lord. Ang gobyerno, ang kanto mga government-owned generating plant, ipang privatize na siya. Uy, Diyos ko, Lord. Ang remaining diya sa tumunan, kanang imong giingon, gitawag na siya nga Unified DD. By 2022, month of June, wala na, dili na siya tungunan. If that's under the EDC company. So we expect another management, di ba? So ang gobyerno taon-taon na nagipang privatize ang mga planta. So appeal na siya ang Unified Lite kanang remaining capacity nga naa diha by June 2022 mapanag-iyahan na og pribado nga kompanya. Imbis ang gobyerno, pribado na. Kaya that is the mandate under RA 9136. The rule of PISAM is to privatize all the remaining asset of the government generating plant. Ma-privatize siya. Mao nang reason. Oo. So we expect by June 2022, lahi na ang tag-iya. Dili na gobyerno. So mawala na po, malain na po ang atong process. Okay. Ngadto ta sa imong giingon niya dividend. Ang bili ko non-stock non-profit. Walay ganansya, parang self-liquidating lang. Kung unsay ato nakita, maura po yung atong gamiton pag maintenance, unsay atong mga mapalit na kuryente, ipastor po na, and then ipilok at the dividend, Ma'am Lani, yung dividendo na to, ang atong membership sa opisina ng gibayaran is only 5 pesos for the membership fee. Wala agad na siya, dugay na nga mga question sa agma nato nga unsa may among dividendo. So wala gud tay maka-prepare na og mga dividendo tungod kay ang atong kita igo ra pod i-maintain sa atong distribution line. Kuan siya Jay, mako sa requirement nga makahatag og dividend na sa to ang kana incorporation nga document is that kinahanglan na kay positive retained earnings. Si Bileco karon negative ang retained earnings tungod pud ni sa mga losses nga tong na-incur sa mga typhoon ug uban pasukad pa sa sinugdanan. So ang requirement is if you have positive retained earnings, meaning to say kabalo man siguro ta sa net worth nato nga sa retained earnings, pwede ta mohatag og dividend. Sa pagkakaron wala pa ta sa positive nga retained earnings. Okay, so dili sa yano nga tubag di gyud maka-shoulder ang bileko sa uban charges. Dili gud siya. Ipasa gyud siya sa ipasa gud siya. Siguro i-emphasize nga, these charges that we are talking about are generation charges. As mandated po ni ERC,
it is really a pass-on cost. Otherwise, ma'am, kung dili na mo ipasa sa inyo ang gibil ni sa atong supplier nga for example 31 million, kung dili na mo ipasa sa inyo ha, wala tay ikabayad sa ato ang power supplier. Kaya nga atong gihatag sa consumer, pagbayad ninyo, ibayad po na mo sa power supplier. Basta no nyag putlan ta kung dili na mo sukton. Pero in a way, GM, nag-shoulder si Bileco tungod kay dili na to makolekta tanan. Sa pagpasa nato, kung dili mamayad ang mga member consumers, meaning late payment o arrears, ning tapal jud ni si Bileco para mabuo. Kay di man ta pwede mingon kang power supplier nga, oy, wa pa maning bayad ang among mga consumer. 25 million lang sa 31 million, dili man ta pwede ana, ma'am. So kinahanglan ang 31 million bayaran jud nagtibok ni Bileco. Bisan pag wala na nakolekta sa tanan nga member consumers, we need to pay the full amount to the power supplier. Otherwise, ang ato pong supply ang kanang delikado. Ani, amo man na siya bayaran in advance. Katong dili pud ka bayad based sa atong palisiya. Naa gani na namo gihatag sa una sa naglabay nga mga last year panahon mo hatag gyapon tag konsiderasyon. Katong in taon nga dili ka bayad ora-orada, pero kadtong dili mamayad og 4 months, 6 months, 8 months, we really implement the disconnection because it is unfair to other consumer. Nga we paid on time, then the other member consumer dili mo bayad ang among karong gibuhat kadtong mga long arrears na bit-bito na mo ang metro kay suksok man gyapon pagbalik sometimes sa atong mga butan na mga member consumer. Pero we give into consideration as mandated datong mga authority last 2020 kadtong kasagsagan sa pandemic, wala pa goy mga positive diri sa ato natay gi-implement na pantawid liwanag for the lifeline consumer. We implemented on that on Bileco for 2 months. Katong lifeline consumer naton 17 kWh below, we belong to the lifeline consumer. We give favor nga among gi tagaan og pabor. Kung katong lampas sa lifeline, we consider that as the standard na consumer. So wala ta mag ana gyud ka kuang kayo nga wala to gihatag na kay even ang among mga budget just like Christmas party, wala may mag-party. We give into a kind. Noon mo kung mag-party mo. Wala na, batuon ni. Naay mga activity na mo sa opisina, we converted into gift pack para po ma-encourage ang uban na pamayad na mo, first come first serve. Kung pilalay na abtan, amo to gihatag. So karon niata sa pandemya di Oo. wala kasiguruan. Karon maayo na tong kaistorya, wa ko kahibaw paglakat nato karon. Quarantine mo. Okay. So mo tay siguro. Wala tay Maayo siguro. lang ta kay naati halitay live credits, may sweldo bisag mag-quarantine. How about ang no work no pay? So walay kasiguruan. So ngano man kani dako kayo kay ako almost double ang akong kuryente from 4,000 to 8,000 dako kayo. So ngano man nga wala man mag-abiso ang Bileco sa mga consumers nga mag-increase ta. Wala man nag-accept nagkuan ba Mabay abiso. Last July 14, nag-live dito sa Facebook. At Wala General Assembly. no, dili na ta kinahanglan. Bawal ang General Assembly by this time. Okay. So ang gibuhat ni Bileco, ma'am, we have a regular nga Bileconnect live at that time since ma-foresee man na siya nato kung mo increase bang generation. So na-foresee na nato nga mo at that time nag-ingon mi nga posible nga dose ang increase sa generation. So niingon nami on air to siya, ma'am, nga palihog para dili ninyo ma-feel ang increase sa kanang naay rate, pagtipid na lang mo para So sa radio ninyo gi-announce. Yes, ma'am. Sa inyong program. Naghapon ni sa ato ang Facebook na account ni Bileco. Unfortunately, gamay rang ang nananaw kay tungod pa ang uban manggo dili magpakabana na magpakabana kung ma-feel na Makurat ang na. impact. Although on our side, GM, no, kinahanglan mga lamig dispensa siguro kung na widely disseminated lang jud to siya, mas bintaha siguro ang atong mga feedback. Mao na ang among propose karon ang kanang bill na to, Ma'am Nanay, kung atong ihatag, nami attachment nga katong leaflets explanation. So maabot na gud sa kada individual, ini grading attach. Ngano unsay rason, ngano nakatagamtam ta o kataas nga taripa sa pagkakaron. Mao na ang idea para maabot yun to sa atong mga panimalay, sa tagsang nga balay. Sunod nga reading na mo attach na mi og explanation nganong nahinabo adto.
But by this time, we go back to the basic, katong recorrida, ongoing pang among preparation. Kay katupong ang dili in town po, harap-harap na, di po kabasa, at least man lang nakabati. So katong imong giingon ang mga investor mahadlok pagsulod. Actually, Dili. ang pinaka the best kuan karon nga mahinabo kay kini nga risk nato projected naman niya ang among buhaton ini before na mo i-implement ang bago nga rates, we will also inform in advance na mao ni ang atong taripa karon sa generation naman kun niya mag-usab-usab. Generation na mag-usab-usab mo pinakadako nga contributor. On din uban pa nga mga charges just like that mag-usab man na diri sa ubos. Pero specific more on generation. So ang mahinabo karon amo nang pasabton ang atong mga member consumer to radio magpadala mi sa LGU o kung sa padya nga mga kapunungan kutob nga to sa individual. Mayo to ang inyong grupo Facebook sa kada barangay nga inyong gi-develop karon. Kung maka-connect mi dito para naapod additional information, abot na gud nga to sa barangay. Dili mo dito pwedeng makasod kay close to sila. Sila ray pwedeng mabutang mo po. Yes ma'am. Okay, Mo pero coordinate natay mi sa kuan. inyo. Oo. Kadit sa no. So, niya sa atong mga charges natay generation, distribution, o gani other charges. Kinay iyang kuan kapin 20 mil ni nga bill, 23 mil. Nay systems loss, kapin libo no, tiaw no, systems loss. Wala ni nako gamita. Karag lang ni sa kuan sa generation. Maayo sa distribution kay wala siya systems loss sa distribution dire. Pero daghapon siya value added tax may systems loss gihapon siya, may baydonon gihapon nga 170. So dako tagibayran sa kanang systems loss nga wala pa ning gamit. So ang sumpay ni siya nga dako kay tagibayran sa atong bill kauban ang systems loss. Ngano man kuno nga ang serbisyo murag series ako usa ko sa mo reklamo kay among aircon bagong gitaod. Among aircon bagong gitaod. Kanang mukalit dito kapaong. Human mukalit pagbalik pila ka adlaw wa ganoon na mo aircon gibayad na pud nako. So bag-o ang aircon dako nga aircon murag hapit ko makuyapan sa Kuan na siya Ma'am Lani nga nung usahay mo kalita mo fluctuate na ang power. Doon na ang contributorya na sometimes kining atong NGCP. Kining NGCP na gani fault sa linya mo pirok ba. Mobalik. Tapos kung diri po sa atong side, kung naay mga transient fault diya sa linya, halimbawa palwan mo sabod, mo agi, mo fluctuate na siya. So ang mga bago karon ng mga technology nga mga appliances, nanay mga monitoring control dito nga dili maabot nanay time dili gitawag nga dili siya diretso mo andar. Na po siya controller na po na voltage variable nga kaya niya i-control kung kaso may naay mga surge. So mao na siya nga dili gud siya tanan kay kung mo-out yun siya diri sa among side pag ma-out siya ang among feeder mag-trip pag substation it will take minutes for the momentary. Tungod dili na namo ibalik dayon pag momentary kay mag-scan pa dito substation. The rule is the order to the substation tender. Wala gud bisag kami dili mi mosulod ana. A matter of pila ka minutes kay i-scan pa na dito unsay cause sa fault. Pag ma-determine na siya, mo attempt siya diri sa among protocol, mo attempt sa mo mananghid sa opisina nga mo attempt to control, single line fault lang. Pag switch niya, automatic siya mo balik. So, once siya mo trip o throw, magpatrolya magpatrolya. As to identified area distance coming from substation, mayingon ang tender nga ang fault naa sa Bato Biliran section. Ang fault naa sa Nabal to Bato section because we have installed a different area for our sectionalizer and our recloser. Mayingon na ang fault to dito sa may Almeria to Nabal section. So naa nami target nga distance para we can easily determine and we can easily fast track the restoration of the power. So dili yun na siya bayaan until sa time nga ma-resolve ka na nga problema. Okay, balik ko na ako din sa pangutana kay sa kamahal sa charges na ay kanang mga systems loss. So usa sa posible nga hinungdan sa kuan na nang mukalit lag kapaong no kay kana naa siyang kuan kanang palwa mga kahoy nga nakasabod.
So ngano man kuno nga sa kamahal sa kuryente, sa kadagko sa charges, way maayong serbisyo, meaning na kung naay palwa sa ato pa wala ma-maintain or naay kahoy nga nakakuan wala na maintain. So based on my experience for 21 years in service, ang among linya na clear na siya. Pag sa Basko gani, kung ang imong Clearing. lubito dito sa layo, ang pangitaan kun ambot po ning antong mga palwa nga sa nga mabali dito po mo abot mahagsak dito sa linya because our distribution line is open wire. Open wire na ang among distribution line. So karon ang among mga lateral lines for the new lines under subsidy fund coming from the government, insulated na siya kanang atong mga resettlement ang uban, insulated na siya. Okay. Duha na kalain nga ang advantage sa bare wire, we can easily determine kung naay fault. Okay. Dispensaw sa atong mga callers sa kay ni ay nakalista daan nga mga pangutana dire. Ni ay kuan nga pangutana lasad. So mo na siya ang atong linya sa kuryente is open line. Oh. Ngano man kuno mao gihapon, ngano kuno sa kamahal sa atong kuryente sa kadagko sa atong bayro nun, walay aesthetic and safety appeal. Ang atong mga cables, mo na siya, aesthetic and safety appeal sa atong mga Yes, cable. Actually, ang atong linya duha na tulo almost upat pa na siya. Naa musagol ang cable. Diri sa ato na ibilinit na sila wire pa doong sa balay. Na ang bili ko pa mudagan na to. Mudagan pa ang globe. Na pa mudagan na to sa balay. Ang uban amo nagi part of our joint pool agreement dapat kung mag-atas sila hinloon ang ilang mga kabli. Kay kami gani makaagi lisod man po na mo putlon. We close coordinate to our cable provider nga ayohon po nila. So naana na sa kuan because we discuss also sa atong LGU nga kanang mga wire ako maamo kay na ang kanang wire dili tanan sa biliko pati cable. One time gani nasapo din sa may ilaya. Ang suspect amo. So nagkalat mi. Diretso traffic. It was found out ang tag-iya sa posting na tumba is Globe Telecom. Nakakos og traffic tungod kay dili man namo makaya. I ordered to my lineman niya, please clear the area. Kuhaon ng isangat gamay para makaagi ang sakyanan because Globe is coming from outside the province ang ilang maintenance. Kami ana mi kanunay diretso. Even that Globe nga makakos og traffic, we really mutabang talaga mi. Kaya para dili ta mabara ang atong karsada. So mao na sometimes nga i-post dayon sa Facebook nga anyong posteo bali diri sugo inspection na. It was happen na ang tag-iya kay ang globo amo hapit magulang magparehas. Okay, sige. Murag atong idawaton ang usa ka pangutana diha sa kuan. Nawala ang pangutana? Okay. Sige, kani murag na ato na lang huwaton mo balik ang usa nga nangutana no. Kani siyang atong makuanan nga naatay mga sa ato bang operating expenses sa opisina. Kani wala ba kunoy plano ang kuan ang bileko nga at least i-lower or ibanan magdaginot pud kuno ba nga kaning kung nabungga ang atong pamaagi murag atong i-minus kuno kay para isapong dire sa kaning mga nagyango nga mga konsumidor. Actually wala mi maggasto og pataka Ma'am Lani. Tanan namo nga gastusan nakalangkop sa atong improvement sa atong opisina. Lisod po ang atong opisina nga dili presentable sa atong mga member consumers because we really provide good services ngadto sa atong nga mobisita ngadto sa opisina pagtanaw naun sa naman na if you experience Ma'am Lani from 2015 ang among building putol pa to gibalik nako pagpa-implement by this year na gisumpayan kay magabuk naman ang slab. So ang giuna sana mo pag-improve ang atong serbisyo, ang atong improvement sa line pag-correct. So giulhin na namo ang building. So mao na nga ang findings po sa among engineer nga kinahanglan na gud nato ni kuanon i-construct uppan kay madunot man ang ilalo mo kuan man mag-deteriorate man. So kami po'y maalaot basig simba ko lang na ay linog maoy ko umpagan ang mga tao. So karon
naanatay second floor, so wala pa gani na pintura because of the budget constraint. Gihinay-hinay na namo og improve until sa time nga matapos ka na siya. So ang among pagtipid, which is part of our planning, dili gud subasta. Dili gud basta-basta nga magpataka kag gastos kay even the small amount, if the fund is coming from the reinvestment fund for sustainable capex, it was really approved by the board. And also, we submitted that to the Energy Regulatory Commission because REPC fund is a restricted fund and to maintain our distribution line. O other nga mga considered as part siya sa REPC charging. So, mao na ang nahinabo. So, sa among pagtipid, magtipid because we really, bantayan yun nato nga dili ta magsubasta. Okay. Wala ba kuno'y plano ang bilet kung murag isakripisyo usa ang inyong mga uban benefits para pag-subsidize? Actually, Ma'am Lani, kung ang benepisyo sa kita, bisag asa ta magtrabaho, naamang ko'y benepisyo, dili ko na pwede natin i-compromise ang benepisyo. Labot lang, kung wala na ko may kahatag, dili na pwede putlon. Kay mahubiyaan na pagtrabaho ang tao. How can we motivate our people to work if the compensation of the benefits will be ma-reduce lang na siya, pero dili siya mawala. Kay magdepende man sa among ikaya ihatag. Kay usag ko na nimo pagpaandar sa atong tao. That's why anytime kung naay mga problema, amo ko na siya ipa-entertain sa among mga tao para pag-restore sa atong distribution line. Okay, so natay usa ka kuan. Natay mangutana. Herman. Hello. Unsa naman ang pangutana? Hello, good morning, Ma'am Lani. Good morning, GM. Good morning, and also to the Bilico staff. Good morning, sir. Ako po si Aldrin. I would like to ask if it's possible. Dito sa Mindanao, ang mga electric cooperatives nga doon, Negros, Nabusan del Sur, they allow their customers to pay on installment basis up to 4 gigs to caution the impact of the increase. Would it be possible? Yes, sir. Actually, we implemented that before. The month of 2020, katong mga installment niya mga payment, we really take into consider. Nga katong dili god, pero ang nasubrahan po sir no, nganong amo na siya, kung kanang putlanan siya nga tagpila pod ka buwan, it is a very long due na siya. Naami ana mandate sa una nga magkanaan staggered payment in 2 months, in 3 months, depende kung mga Without sa any opisina. interest, without any interest. Without any interest at that time. Because we resume now, naana po si pandemic ning abot na kuan na po tong installment basis, but we are free to talk with the consumer kung makipag-installment siya. Dili na mawala sa amo sa opisina basta mo ngadto, Sir Aldrin. One more thing, Ma'am Lani, one more thing. I am a bit wondering why the Bilico board is very silent on the rate increase issue. It seems like only the management is making representations of any forum. Actually, Sir Aldrin, your question, we really nag-conference kami with the board. The board was authorized me to discuss in the public unsay nahinabo sa atong rate karon. Kani nga among istorya, Sir Aldrin, is with the authority and coming from the board. Prior pa man, nagka-istorya namin ini. We present this to the board and then the board allow me to inform the public, authorizing me to inform the public. So, don't you worry. The board, maram hira kung ano ang nahinabo. Kami na lang yung papakistorya because this is part of our job and then the board also has a separate job. So, ang diri sa ako, I have to inform in the public. That's why I'm present. Kung kinsa may mo imbitar sa ako, I really naagog ko ang akong presensya with my staff. Thank you, Sir Aldrin, for your concern. Thank you, Sir Aldrin. Thank you, just asking. Thank you very much, Ma'am Lan. Thank you, good morning. Thank you, good morning. Thank you kay Sir Aldrin. Kaning mao po na dire murag naikog lang ko pagpangutana kay nahi pangutana daan dire. Gisuwat jud dire pero
murag na ako murag nagduha-duha ko pagpangutana. Tungod kay ang pangutana ingon man nga pila man ang sweldo di ay sa BOD. Sapat ba ang ilang gibuhat? Ingo nga actually dili biya sweldo ang gidawat sa mga board of directors kundi honorarium. Sa ilang pangutana, sapat ba kuno ang gidawat nilang honorarium sa ilang gibuhat din labi na pagdepensa sa mga konsumidor. Sa mga mo ni ang pangutana na murag naikog lang ko pagpangutana kay murag gi-equate ba ang gibuhat sa BOD against sa ilang honorarium nga gidawat. So at least gipangutana na ni Aldrin nga unsay gibuhat sa BOD about the ani nga increase, no? Natubag ko naman ito nga pangutanan ni at Sir least Aldrin. nakuha na siya. When it comes to the honorarium of the board is based on the memorandum coming from the National Electrification Administration. Dili mi magpataka kay because we are controlled by the National Electrification Administration, and then mas sanong pod mi sa audit kung magpataka pod mi hatag. Naago na siya based on the memorandum ko na siya. So di lang ko nako ma-figure unsa ang mga benefits na makuha, pero we can provide you later para dili ko magsayop sa figure. Okay, sige. So naago na ang ilang compensation sa ilang honorarium is equivalent yun sa ilang trabaho. Kay dili ta ka receive og mga award coming from the national that we bring biliran to the national level sa atong mga performance. So sa last na mga agma sa Philrica, kami nakadawat og mga 20 awards in the national level. Congratulations. And then we really maintain for the 3 consecutive as we belong to the AAA. And the whole electric cooperatives in the Region 8, we maintain from 2018, 17, 19, 18 because in 2020 the overall performance initially the group from the Philippine Electrification Philrica Association was moved to temporary suspend the overall performance because of pandemic. Wala goy movement katong 2020 na mo. Even our activity, wala goy movement. Ang procurement kadugay kayo. So ang amo lang gibuhat really to maintain kung naay available na mo nga resources among materials, maulay among ipanaod. But we did not stop in energizing of our new member consumer. Just like last Friday siguro to, we energized 525 household in El Blanco. El Blanco, one of the resettlement site in Almeria. Although Villa. gi-energize namon, wala rami magkuan og inauguration because we limit the kuan. Kamo man na kay ang atong mga leaders. I really invite sa atong mga just like the governor must be present, the local the mayor present po na siya. So ang tao mudugok kanto among gilikayan. So ang amo karon before na-energize man na kay kamao man ta sa area nga dako lang kining nindot ang area. Oo, ang iyang area sa Rumba. So di pwede nga dili na mo energize kay init kaayo didto ang mga bata mangkawas because during my visit in the area I ordered the technical people to fast track the installation. Although nagka-problema mi sa metro nagkulang, wala po na mo usay energize na ato'y mga issue nga dapat energize na nataoran. Kaya kung amo tong i-energize na nataoran, karingwa pa mataori, magsigi nagpulpul sa amo. So what I did, I asked permission from the board. I borrowed kilowatt hour meters from the neighboring co-op from Samilco to. Thank you for our Pre-Co President Joey Talon. And then tagaan mi og gipahuwa mi 200 mao na ning lahos dia ang El Blanco. Villa Blanco. Villa Blanco. So damo na siya. Bisa ng Abria na nami portion dito nga gi-energize. Ang Biliran na nami portion na energize mga 200 plus I think for San Antonio Village ba to, Miss Ann. And then we energize San Lorenzo during the time of pandemic 700 households. And then we energized the Jade Crown 1,000 household last year with the presence of our honorable governor. Ang among
Yes, and then also the Villa Blanco, ang diri bas Picas ba? Vista del Mar. Vista del Mar. We na just 500. Nahilom ra to. And then we 100% electrified. Almost. Kung I don't know, kung may nabilin pa sa Palayan during the time of pandemic. Amo ra nagipanghilom. Kay para wala lang na mo i-publish. And then we constructed 4 sitios to really to fast track to encourage our member consumer nga wala pa mga connection in taon. And then ang gihimo pud karon sa board, i-approve ka ng among Pantawid Liwanag program. Light Now Piliter. No, not Pantawid Liwanag. Light Now Piliter. Kadtong mga indigenous material nga mga balay nga nag-series, mayora na sa primero ikado ka buwan, di pa na maglalis. Pagkatulo ka po, maglalis na kay dako ng pera na. So what we did, gipa-approve ko sa board na mag-allocate ko og amount para sa Light Now Piliter. Pautang na siya in 1 year. So we encourage talaga to increase our member consumer because and the density of improving into classification na may limit to 50,000. If 50,000 maging extra large na ta with the corresponding demand and the kilometers of line of our distribution line, maybe someday we reduce our DSM. Okay. Because out of 11 electric cooperatives, we belong into Group E, only Lico 2, Lico 3, ang nga ang Bilico. So, iba ayan taripa. For the another group, Group B is Dorelco, Isamelco, Samelco 1, Lico 4, Solico, Samelco 2, Norsamelco belong to Group B. Ang Group E is Lico 5, which is Ormoc. And then for Group G, Lico to. So kami, maura ni magkaiba sa taripa sa distribution supply. Mahal na. That was approved by the ERC. Because So kung mas modaghan atong membership, mas mo-lower. because of the density of the member consumer and the corresponding demand. If we look at the number consumer for Bilico, 41,000 ta. 41,000. Hapit na ta mo 50. Oh, Isamelco 74,000 from Eastern Samar. Samelco 1 for Calbayog is 93,000. Samelco 2 106,000. Lico 5 ang Ormoc 148,000. 148,000. Ang Lico to 79,000. And then some other neighboring daghang kayo. So we encourage our program to improve our connections. Mao na nga mong programa nga paspas. Kung basihan ang 2015 nga PSA, lampas na ang atong koneksyon. Okay. Pero mga anak bago ni, so we are waiting for the new PSA result. Oo, para makita na mo ang asa na may pila na ka percent. Okay. So what we did in advance, we really visit the barangay level to determine kung pila pa diyang wala mga suga. Pila pa mga wala Okay. mga suga. So, Just the membership, we will also have to consider kilometer of lines. okay. So that should consider before we can change our DSM to Okay. Group B or other groups. And then, because of this group being sa Region 8, it also affects the effective rates. Mo nang may Sila nga nung sila to gamay, kita diri taas is because their DSM is low as compared And to density us. sa kuan. And the density of the consumers na ilang giserve. Pero- So, if pare-pareha man ganita og generation almost, pag abot sa DSM, mabawi siya paubos ang gagmay og DSM, kita taas sa DSM, so mas dako gyud atong rate. But we are not the highest in the region so far. Okay. Kung generation istoryahan, makita na to nga si Beleco, ikaupat gani siya sa lowest sa June. Kung pagka-August, ikaupat gihapon. Although pagka-August, nahimo lang tang ikasiyam. So kung makita, ubos ra atong generation rate compare sa uban nga AC, dito ta sa DSM nagka-diferensya. Okay. So una ta akong ikuan nga naaday ito taga residente sa Villa Abria. Nagpaabot silang pasalamat sa Beleco sa thank you, management nga natauran gud sila kay for a long time nagantos sila sa kainit wa pay tubig hanggang karon. Ma'am, additional before we end because we have already 5 minutes. Na ata improvement by this coming year. The BGI, the interconnection, Mo na siya embedded nga connection. embedded connection. Unsa buti pasabot sa Ang embedded pasabot sa connection? embedded connection, naamantay linya diri sa may dili padong man niyan to. Oh. Sa cross country. Amo ni siyang i-upgrade into 3-phase. Pag-upgrade nato sa 3-phase, dito pud mo sakay si BGI. Okay. 3-phase embedded siya, diri siya mo agi sa amo. Ang ilang expected ka generation capacity is 5 megawatt. Oh. So 5 megawatt, I think it is not enough to cater our demand because our demand by this time
a maximum of almost 8.9 megawatt. So maybe portion of Naval, the very important load, just like hospital, public building, commercial, we can energize that coming from BGI because BGI is the same voltage nga mogawa sa planta o sugaton diri namo with the cost, the corresponding cost of the construction based on our negotiation is coming from the BGI kay sila may mosakay. Andin sa po na siya makahatag og encouragement sa atong mga investor nga naa natay own generation. Cheaper siya. Mo cheaper siya. Less ang systems loss. Less ang systems loss because the contribution of the embedded connection coming from the Biliran geothermal, it reduce the systems loss. Katong problema na to. We will incentivize on that. Ma-improve ang atong power quality in terms of voltage. So kano sa kana siya pwede? Ang expectation based on our ongoing negotiation by 2022. Although karon kay target niya na 2021, the this and that was already carried because our existing distribution line can cater the 5 megawatt including our asset sa Bilico. So we hope by 2022 maka-start nami tapos naman ang among technical study musunod na po na ang mga regulatory compliance from the ERC, Department of Energy, from the National Electrification, NGCP. So tuloy-tuloy na magdepende na unsay dagan sa sitwasyon. The main base for the kuan para sa interconnection was already done. Okay, so maayo na siya nung development no kay at least napag-share ang mga host municipalities. Yes, na ay under ER-194 Ma'am Lani. Nga ang uban gani katuuna basta previous years nakakuan ko sa kanangga nga ang ila ko nung dividend at the end of the year murag sobra pa kaysa ilang gibayad sa kuryente nila sa tibuok tuig. Kana kung iayuhon gid ang sharing siguro nga murag makuan kayo. Normally na sharing under ER-194 even kanangga na po tay share ongoing karon signing of contract from the Region 8 nga EC appeal po ang Bilico although gamay nga portion but this BGI which is the host community is the Kaibiran and in the province of Biliran so under ER-194 na ay share dito kung pila malikom maura po na atong matagamtaman din sa isla. Hapit na gamay na lang kay tanan. So ang atong problema karon is kani karong buwan na nga murag peak peak ang September tas kay tanan. At the moment daghan ang na-quarantine, wa man gitrabaho, wa makalibre og aircon dito sa opisina, to ilang balay nag-consume sa kuryente, musamot kada ko ilang bayronon kay holiday to sa ila. Closing nila ni manager. Unsa man karoy atong mayong ikatabang sa atong mga konsumidor nga na nag-contest pinadagko ay silang bill. Napagali 1 million nga gimot unsa nakatinood 1 million. Actually kanang 1 million I ordered sa atong meter readers. One nga makita gani nimo ay imong bill niya 1 million. Kuha ko na siya, mura ang diklak na pag-input ba? Nasa isolated case na siya. So, sige, as closing na lang manager. Example lang nako nga nung usa ka agency din sa Naval, ang iyang previous month bill is 941. So wala pa maangal because 10,000 na iyang bill. Pag the following month, 1,132. So, mo pasabot, ni-increase po ng atong rate gamay, ni-increase po ng iyang demand. Mao na tanawonon because last week nagkana ay positive ang opisina. We delayed 1 day reading up to 1 to 2 days. So the following month, instead of 30 days, 28 days na lang. And then we expect reduction of the generation rate up to 1.4 piso per kilowatt hour. Compared to the increase is only 1.3. So therefore, makarecover ta sa September. We hope magpadayon na ni siya because the GN Power was already under intermittent condition and then the deliver for the energy cheapest energy fee by the remaining months, kung wala na ko'y problema, we hope so. And then we will advance again information sa atong member consumers nga kung naa may makita na mga because ma-advance man ni naman generation, we will really inform the public. Okay. So, Ma'am Lani, thank you very much sa oras sa imong gihatag. Kini dako ni nga higayon ang opisina, ang member of the board, the management, and then the employees
nagpasalamat sa PIE sa padayon natong partnership. Kung na may manamo ikatabang regarding sa atong mga information dissemination within the province, we really available. Just inform in advance ang opisina. So thank you very much sa atong mga member consumer, Ma'am Jo, Boss Arthur, Ma'am Lani, thank you very much and good noon. Okay, thank you very much sa atong manager kang Engineer Olidan, kang Ana Marie, kang Maureen, kang Ana Marie gihapon, kang Joanne, kang Arthur, ug sa tanan tong suking tigpaminaw, daghan nga salamat sa iyong pagpaminaw niya. Hopefully, no, bisan karon murag got-got at ang dughan nagbayad sa kuryente, way kusmod kay murag dako pa kay sa atong sweldo. Kunya at least naatay gipaabot nga in 2022 murag mabaratan atong kuryente na pagitay dividends nga paaboton or share gikan na nga mga kuryente. So maayong udto sa atong tanan, daghan kay salamat yung pagpaminaw, ginaot po ta kanahayag-hayagan atong panghuna-huna, buluag-luag atong pamina niya. By September gamay natong by donon makasmile na tag magamay. Okay, pero magdaginot gihapon ta kay burubog na ang panahon, murag iban-iba na natong pagpaandar sa kuryente or sa atong aircon aron mo minus pud ang atong baydanan. So mo lang to, daghan kay salamat sa pagpaminaw, maayong udto sa atong tanan. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa